Kontra si Marcoleta sa nilalakad ng Pilipinas, utak talangka, banat ni Yusek Castro. Diyos ko po. Sige. Ako, binanata niya si Marcoleta. Magagalit yan. Magagalit yan. Ayaw niyang binabatikos yan si Marcoleta. Ha? Ba't kaya naman yung buhok ni Marcoleta dito? Parang halatado ha. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Marcoleta naman, ang sabi naman ni Marcoleta, gaano ba kahalaga yung linalakad na yan na pag-member natin sa United Nations Security Council? O, sabi ni Marcoleta. Ha? Kasi yun nga ang sadya ni PBBM doon sa UN eh. Kaya siya sa New York pupunta kasi nandun ang headquarters ng United Nations. 2 araw siya doon, working visit. Biglaan yon. Bakit? May session yata ang United Nations may session yata ang United Nations General Assembly, magsasalita si PBBM doon. Kukumbinsihin niya yung mga bansa na ibuto ang Pilipinas. Ibuto. Kasi binubutuhan yan. Mayroon kasi ang United Nations Security Council, mayroong permanent members, siyempre yung mga superpowers yan. US, Russia, China, Great Britain, France, Germany yata yun. Yan ang mga permanent. Permanent yan. Pero yung non-permanent members, nag-iiba-iba yan. Halimbawa ngayon, ang Asia, mayroong isang slot para sa bahaging ito ng Asia, 2 taon ang magiging term mo, 26 to 28. Ang magkalaban ngayon, Pilipinas at saka Kazakhstan. So magbubutuhan. No? Ngayon, ang sabi ni Marcoleta, what will the Philippines gain from seeking seat on UN Security Council? Ano ba? Kumbaga tinatanong ngayon ni Marcoleta, bakit ba napaka-importante ba niyan? Bakit napaka-importante ba niyan na presidente pa mismo ang pupunta doon? Tapos mangangampanya siya doon para maging non-permanent member tayo? Anong makukuha ng Pilipinas diyan? Ang sagot naman ni Yusek Claire Castro kay Marcoleta, sabi ni Yusek Claire Castro, hindi niya naman pinangalanan si Marcoleta. Pero yung sagot ni Yusek Claire Castro, para kay Marcoleta yon sigurado. Sabi ni Yusek Claire Castro, ang mahirap kasi sa atin, ang mga nakikita negative, wala man lang nakikitang positive. Yon. Sabi ni Yusek Claire Castro, parang mga talangka. Sabi ni Yusek Claire Castro, talangka eh. Oo nga, sinabi niya ibig sabihin ng talangka? Ay di, yung di ba ang talangka, hinihila niya yung iba para bumaba. Ayaw niyang nakikita na may nakakaangat sa kanya. Kapag may nakakaangat na, hihilahin na naman ng talangka. Yun ang, di ba? Ugaling talangka. Yun ang tawag ni Yusek Claire Castro sa argumento ni Marcoleta. Sabi kasi ni Marcoleta, ano bang makukuha natin diyan na ganansya? Sabi ni Yusek Claire Castro, ay panay negative na lang nakikita, wala nang positive eh. Ugaling talangka yan. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba natin mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadidinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas, parang talangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Hindi. Ano ba talaga ang importansya ng UN Security Council? Ang dapat sana, ang pinakamakapangyarihang body sa United Nations, yung UN General Assembly. Kasi yan yung General Assembly ng lahat ng bansa na member ng UN. Kaya lang sa totoo, ang politika kasi sa United Nations, yung UN General Assembly, supposed to be yun ang pinakamakapangyarihan. Pero pagdating na kasi sa mga malalaking pangyayari sa mundo, yung mga conflicts, yung mga disputes, yung mga issue, halos ang nagbibigay ng
ng direksyon ang UN Security Council. Yan yung lumalabas. Halimbawa, yung mga conflict sa Ukraine, itong issue ngayon ng Iran, itong sa West Philippine Sea. Ang supposed to be ang nagdi-decide diyan United Nations General Assembly. Kasi yan yung General Assembly ng mga bansa. Pero in reality, ang halos nagdi-decide yung UN Security Council. Kasi nandun yung mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Yung France, yung US, Russia, China, Great Britain, yung permanent members. Ang UN Security Council kasi may dalawang klase ng members. Yung permanent members at saka yung non-permanent. Ang permanent members yung mga sinabi ko, US, Russia, China, Great Britain, France, Germany. Ngayon, pagdating sa mayroon ding members ang UN Security Council na non-permanent. Binubutuhan yan, nagbubutuhan. Para sa bahaging ito ng Asia, itong bahaging ito ng Asia, ang magkalaban ngayon na nagbabay, ibig sabihin naglalaban para sa pwesto, ay Pilipinas at saka Kazakhstan. Malakas ang Pilipinas kaysa Kazakhstan. Kaya lang gusto ng Pilipinas makasigurado. Kaya para makasigurado na Pilipinas ang mapili, Pilipinas ang mapili, si PBBM na mismo ang nakikiusap. Kaya pumunta siya doon. Magsasalita siya sa UN General Assembly. Ngayon, ano naman ang magiging pakinabang natin dyan? Anong magiging pakinabang? Actually, minor lang naman ang papel ng Pilipinas kung maging member man ng United Nations Security Council kasi non-permanent member. Pero kahit papano, sa dami ng problema natin, lalo na sa geopolitics at saka sa, siyempre, yung sa security natin, siyempre, yung West Philippine Sea, yung sa South China Sea issue na yan, napakalaking issue yan. Ay siyempre, member ang China, permanent member. Pero kung nandun tayo, non-permanent member, maririnig ang boses natin sa mismong UN Security Council. Kasi member tayo ng General Assembly. Pero sabi ko nga, sa totoo lang, hindi na yung General Assembly ang nagiging makapangyarihan sa UN yung Security Council. So kung member tayo doon, kahit non-permanent member, mailalabas natin ang boses natin sa makapangyarihang body na yon. Yan naman ang puntong sinasabi. Pangalawa, sa maraming issues, tulad nitong kaguluhan sa Middle East, makakapagbigay ang Pilipinas ng stand o posisyon sa UN Security Council. Lalo pat marami tayong kababayan na naiipit dyan sa gera na yan sa Middle East. Kaya, kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi dito, kumbaga, kahit pa tayo non-permanent member, ang isang bansang maliit na tulad ng Pilipinas, pag naging member ka ng United Nations Security Council, kahit pa non-permanent member, ay malaking bagay. Kasi mailalabas natin yung ating posisyon sa mga issue ng West Philippine Sea, yung kaguluhan sa Middle East, at saka sa iba pang mga issues na ang boses ng Pilipinas ay maire-register na. Kasi UN Security Council nga yan Kaya, tinitingnan ng gobyerno na napaka-importante yan. Kaya mismong si PBBM ang lumakad doon. Kaya lang siyempre, sa parte ni sa parte ng mga DDS, ayaw siyempre kukontrahin nila yan. O katulad ng sinabi ni Marcoleta. Ano bang pakinabang natin dyan? O kaya, medyo napiko na si Yussi Claire Castro, ang sagot na lang kay Marcoleta. Huwag ka nga huwag niya lagi na lang nakikita nyo negative, wala man lang kayong nakitang positive. Talang ka. Well, ganun talaga. Sigurado, makakarating kay Marcoleta yan. Makakarating yan. Magpi-privilege speech na naman yan si Marcoleta. Bibirihin yan si Yussi Claire Castro. For sure yan, attorney, for sure. Talagang itong si Yussi Claire Castro, iba rin ito na
palace press officer eh. Dati yung kasing mga tagapagsalita ng Malacanang hindi nakikipagmardagulan. Itong si Yussi Claire Castro talagang bumaba na. Tulad niyan, sabihan si Sara, Mema, sabihan si Marcoleta, talangka. Ay di ba ang tindi niyan? Ang tindi niyan. Kaya anyway mga kabunyog, pero sigurado mapipiko na naman si Marcoleta diyan. Kaya mainit ang dugo ng mga DDS dito kay Yussi Claire Castro eh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Nako po, mabibisit na naman si Marcoleta niyan pag ganyan ang kan. Sigurado yan, hindi yan basta-basta kwan lang. Alam mo na naman yan, manipis ang kwan yan. Manipis ang pasensya niyan. Naku po, Diyos ko Lord. Kaya wag niyong bibirahin. Galit na galit ngayon kay attorney Enzo Recto eh, di ba? Gusto niyang i-contempt kasi hindi niya ma-contempt kasi hindi siya member ng Quadcom noon. Utragis. Iko-contempt niya si attorney Enzo Recto na hindi pala siya member ng Quadcom. Diyos ko Lord. O siya, maraming salamat attorney Enzo Recto. Alright. Ngayon punta naman natin si attorney Rene Bueno Absat. Mag-countdown muna tayo. Here we go.